Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang Season 5, The Kulong Art ni Norman Mangusin mga ka-plastic sa kanyang teleserye. At ang tatalakayin muna natin dito, set aside muna natin si Norman ha. Etong si Alex Pabella ay umaatake na naman. At it seems like na mukhang mahahanay na rin ito sa kaso mga ka-plastic. Dahil matapos itong gawin niya sa mga taong pasimple niyang binebenggahan. Let's say kung kumagat yung babae at pumayag siya sa mga ganung bagay, malamang sa malamang abuso ito mga ka-plastic. Kumbaga hindi nakakatuwa yung joke para sa isang may edad ng kagaya ni Alex Pabella. So panoorin natin yung ulit, i-recap po na natin ang ginawa ni Alex Pabella dito sa babaeng ito. Ibibigay ko sa iyo mapalit na mamahalin. Oo. Dahil ikay masipag, ang ibibigay ko sa iyo malit. Isa, lagayan mo ng tig-buwan sarsan. Dalawa, lagayan mo ng tig-500. Tatlo, lagayan mo ng tig-200. At ito, lagayan mo ng tig-100. Pagis mo na. Pagis. Kung kita mo ayaw magpagis, pagis mo na. Pagis. Kung kita mo ayaw magpagis, pagis mo na. Pagis. Kung kita mo ayaw magpagis, pagis mo na. Pagis. Kung kita mo ayaw magpagis, pagis mo na. Pagis. Kung kita mo ayaw magpagis, anyway, maraming salamat at binigyan ko ng wallet sa aking mga mahal na girls. Kaya ayos. Ano masasabi mo? Thank you, boss. Yan! Ay, bibigyan ko si... Napapagunan na lang yung babae kasi yung galawan ni Alex Pabella dahil talagang higit pa sa mga Mangkanor style mga ka-plastic. So, Mapalit na mamahal. basahin natin yung comment mga ka-plastic. Galawang GM talaga. Gentlemaniac. Ay, nabasa na natin to recently. So nabasa na pala natin. Sabi dito, na-challenge tuloy si FG kay ate na pamangkin daw, mga ka-plastic. So base sa mga post ng netizens, nagngangalang Alexa, Boyong the Explorer. Joke pala yun? Halatadong ilang na ilang ang babae. Okay lang sana kung hindi ka nag-message sa mga babae. Lahat ng pagkatao mo posted na. Saka pwede ba excuse the name of God sa mga dirty tactics mo. If you really want to help, wag mong bigyan ng script pa mga tutulungan mo. Halatado masyado, kulaong 2.0. At matapang ang ating bida na si Boyong o si Alex Pabella. At ang sagot niya, Alexa, di ilang yon.
Kasi pamangkin ko yun. Uli-uli ka ba? Scripted yun eh. Gusto pa nga yayakap, sabi ko ganun na lang. Parang hindi ko naman narinig sa bibig niya na tito niya yun. So paano naging pamangkin? Baga style mo pala si Badang, no? Style Badang ka rin eh, no? Baga, tirador ng mga pamangkin. Kasi kung pamangkin mo yon, dapat from the start pa lang narinig na natin sa video na tinawag ka niyan tito. Pero bakit hindi ka tinawag na tiyuhin ng babaeng ito, mga kaplastik? Malamang sa malamang hindi niya ito pamangkin. Baka as netizens lang na random na tao na bigla mong pinuntahan at nagbigay ka ng wallet kapalit ay kiss. Sa reaction pa lang ng babae gumaganon na eh. So ibig sabihin hindi ka niya kilala. Kasi kung kilala ka niyan, di sana maganda yung reaction niya na para bagang magka-besties kayo, talagang mayroon kang relevancy sa kanya. Ibig sabihin nun, kapag kilala ng isang tao itong si Alex Pabella, hindi ganun ang reaksyon ng babae. Para bagang hindi siya kilala. Na ilang at higit sa lahat hindi naman siya ganun kakomportable. Diba? Masama yun, Alex Pabella. So, punta tayo sa paliwanag ni Alex Pabella. Mga kaplastik. Patungkol sa kanyang negosyo, mga kaplastik, na sinisilip din ng BIR yata ang kanyang negosyo. Panoorin natin. Hi, good morning. Good morning, good morning. Ito po ay isang paliwanag ko lang sa pinagtatalunan nila na patungkol sa mga nabanggit ko sa BIR. Itong tandaan niyo mga kaibigan, mga kababayan ko. Dito sa atin, bansa, ay alam naman natin na walang pinagkukunan ng source of income kundi sa mga negosyante. Kaya gamitin po niyang isip. Lahat dito ng mga negosyante na maliliit, malalaki, halos karamihan po dyan may LA sa BIR taon-taon. Lahat po yan. Ako po, sa totoo lang, utos ko sa sekretary ko, sa staff ko, kwentahin ninyo lahat ng ating mga dumarating at i-declare ninyo lahat. May accountant po ako, abogado pa. Lahat po yan ay binabayaran ko ng tama. Pero ang pinagtataka ko, bakit pagtapos ng taon, may LA pa rin ako? Oo. Kahit sino diyang mga negosyante dito sa atin sa Marinduque, lahat ay may LA pa din. Kahit nagbabayad ng buwis, may LA. Bakit? Kasi ang BIR talaga nangangailangan ng pundo. Hahalap ng pundo para maipuno sa kanilang kuta. Diyan po ang totoo. Hindi natin kinakalaban ng BIR dito, pero talagang napakaraming problema ng mga negosyante sa BIR. Kaya ang BIR, susulatan ka yan. Papatawag ka. Matatakot ka. Di ba? Magbabayad ka. Ako po, hindi. Pa ako'y siningil ng BIR ng 5-10 milyon. Alam ko pong hindi tama. Nilalaban ko po yan. At korte po ang nagpapasya kung magkano ang babayaran ko. Ay ang problema po ay hindi dumarating sa pagpapasya ng korte. Bakit? Nakikipag-usap na ang BIR sa akin. Kung saan sila nagbibigay ng bagong kwintata. Meaning, ang dokumento ko pong sinasubmit sa kanila ay tama. Tama po. Kaya nga po sila lumalapit para ayos na sa akin. Ganun po yan. Kaya mali po yung kanino na nasisira ang resources ng gobyerno. Silang pumapasok, bigyan nila ako ng patunay na gano'n dahil ako po yung magbabayad. Ngayon, ang nangyari, hindi ko po maliwanagan yung kailang binibigay sa akin patunay. Alam naman niyo ang ahensya ng gobyerno. Custom, gano'n din yan. Oo, napakaraming korap dyan. Okay ang ahensya ng gobyerno. Yung mga taong nakalagay dyan ang may problema, hindi po ang pamahalaan. Ano po, yung gusto ko po liwanagin sa inyo. Yun lang po at marami pong salamat. So pinapalabas ni Alex Pabella regarding dito sa issue niya sa BIR.
ay ang mga ahensya ng gobyerno daw ay mga korap. So ganun pala ang ibig sabihin niya. Kasi nagtataka daw siya, bayad siya ng buwis, tapos wala pa rin daw pumapasok na buwis galing sa kanilang negosyo. At yun daw ang mga sakit ng ahensya ng gobyerno kapag ikaw ay negosyante. So deeper meaning doon, para ka nagbabayad sa wala, tapos makikita doon sa records na wala kang naibayad kahit meron daw. Yan ang sabi niya. So pinapalabas nga niya na kinukupitan sila ng pera ng ahensya ng gobyerno. So kung meron ka bang sum of proof o mga papel na magpapatunay na ikaw ay consistently na nagbabayad ng buwis sa DBIR. Kung paano kung ang senaryo dito is yung katiwala mo, may possibility na dinudugasan ka. 'Di ba? Sabihin na natin yung accounting department ninyo, Alex Pabella. Let's say kampante ka sa mga tauhan mo na piling mo binabayaran ng mga buwis sa ahensya ng gobyerno. Pero baka ninenenok na ng mga accounting department ng kumpanya mo. 'Di ba? Hindi nyo sinisilip. Hindi mo pwedeng i-conclude na yung ahensya ng gobyerno agad. Hindi porket sa panahon natin ngayon ay talamak o laganap ang korupsyon dito sa gobyerno ay pwede mo nang idahilan na lahat ng ibinabayad mong buwis ay ninanakaw ng gobyerno. So kailangan talaga may sum of proof ka dyan kasi pwede kang makasuhan kung pinapalabas mo na lahat ng mga binabayad mo na buwis ay talagang napupunta sa BIR at nakikita mo sa records mo na wala silang natatanggap. 'Di ba? So basahin natin yung mga comment ng netizens patungkol dito. Sabi ni MG Neil, kabado na siya. Yari ka. Sabi, matapang talaga, nagre-reply siya sa mga netizens. Sabi ni Boyong, totoo sure ka, dagang dingding ka lang, gegege. Dagang dingding ka lang. Ito pa, meron pa. Kahit pa di ako sa BIR, di naman namamatay ang tao sa tax lang talaga lakad niyan. Oy, idinaan sa court yan kung ano ang pasya ng korte. Doon ako susunod. So, ang depensa ni Boyong dito is nag-file siya. O sabihin na natin, idinaan daw sa korte ang mga sum of discrepancies na pumapasok na pera na dapat binabayad sa BIR pero walang lumalabas sa records nila. So yung korte na lang daw ang magkakapagpasya kung talagang may nilabag daw itong negosyo ni Alex Pabella. Wala na ba tayong chicks ngayon? Patay ka kay MG niyan. Lagot ka, Commissioner, yung binanggit mo, tignan natin yung tapang mo. Ayun, Commissioner. Sagot naman ni talagang nagre-reply siya. Okay lang, gusto mo, senador pa magnanakaw, banggitin ko eh. Diba? Malakas ang loob. Kasi diba nabanggit niya kanina na ang mga ahensya ng gobyerno ay corrupt. Kaya ayaw nila, parang may sama ng loob sila sa BIR. Bayad ng bayad, tapos ganun. Tapos okay lang daw. Gusto mo, senador pa, magnanakaw, banggitin ko. Lakas ng loob. Bring it. Sige nga, go. Sige nga, go. Sir, ipakita mo kung sino ka. Bakit hindi siya nag-reply? Daga. Raymond Perlas commented,
Sabi niya, "Morning Boss Boyong, The Explorer, sana po mapansin po niyo yung nangihingi po ako ng tulong." O, tingnan natin kung binigyan siya ng tulong. Ba, hindi siya pinapansin. Bibigyan ka lang niyan, 150, 200, wag ka nang umasa sa manyakol na yan. Pwede pa siguro kung bata at maganda ka. Baka bigyan ka pa ng 1,000. Babae lang ang tinitingnan. Tingnan mo kanina, di ba? Babae. Mga babae ang kanyang binibigyan at may mga dating at may magandang hita. Oh, sarap. Sabi ni Kali AJ, "Yari ka. Wag puro yabang o wag feeling rich. Wag puro daldal, dapat may sapat na evidence sa bawat sinasabi mo." Naku, yari ka. Attorney Carlito Martin, ano po ba klaseng tutayon? Tas minention ng BIR, mga kaplastik. Yan nga, gaya nga na sinabi ng netizens, wag kang feeling rich, wag kang mayabang. At wag puro daldal, dapat sapat ang ebidensya sa bawat sinasabi mo. Kasi baka mamaya, yan nga, gaya nga na sinabi ko, wala siyang sum of proof na nagpapatunay na siya ay naghulog ng pera sa BIR, tapos lumabas doon na NA daw. Halos karamihan ng mga negosyante hindi naman nagbabayad ng buwis yan, lalo na yung mga hindi kilala. Yung mga tipong hindi branded. Mga tax evator yan. "Sir Boyong, pambili lang po ng gamot. High blood, bata pa ako. Taas na ng presyon ko sa dugo." Yes po. Ba, mabait. Mabigyan ng losartan na expired. So yun. At dahil dyan mga plastic, tingnan natin yung mga videos ni Boyong. Wala na tayong makita eh. Ayan. Tingnan natin tong way back niya kasama si Norman. Okay pare, magandang ating resulta sa ating business transaction ngayon. Oo nga naman. Tuloy-tuloy na ito. Sana'y patuloy tayong kumita at pagpalain. Sige, okay. Okay, God salamat. bless you all. Bless all. Ay, kasing kulay. Oh. Magkikita tayo dyan. Oh, sa Marinduque. Alright. God bless. God bless. Okay. Okay pare, maganda. Ayun na, yun na yun. Yun na yung huling magkasama sila eh. So, tingnan natin to. Hi, gandang hapon. Hoy, parang Erwin the Kings. Ay, salamat naman sa pag-nawagan mo sa akin. Ay, pinatawa mo. Sa yung mga pinakitang mga pandyan. Tawag dyan, mga kabuhayan mo. Anyway, hindi naman ako galit sa iyo. Natuwa lang ako dun sa pag-shoutout mo sa akin. At ako natutuwa si Karome. Alam mo, may isa akong bata na ang tawag ko din Karome. Kaya walang problema. Hindi naman tayo. Oo, okay lang yan. Walang problema sa akin. At least, salamat at napansin mo ako. Oo, ha? God bless sa iyo. At wala namang no hard feeling naman. Ako nagpapasalamat sa iyo at nabanggit mo ako sa isa mong post. Ha? Thank you. Thank you. Ano kaya nabanggit ni Boss The Kings? At natuwa po siya. Di natin alam. So, tingnan natin. Meron naman tayong corresponding video. Dito tayo. Yan, bisita tayo dito. Hanapin natin kung ano yung ano niya.
Siguro ito yon. Alex, Casper at iba pang kasama na sa kaso ng Napolcom, ayaw nyo kasing maniwala noon pa kami nag-warning sa inyo. So tingnan natin to. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin ang buhay lumulubog. Grabe, ang bigat niyang sinabi mo, boss. Sabi ko nga sa iyo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin ang buhay lumulubog. Kala ko naman kung ano yon. Pero nabanggit si Alex dito sa caption Siguro ito nga yun. Baga binanggit yung salitang lumulubog at minamalas mga kaplastik. Dito kasi nagsimula yung katagang yun na lahat ng nakasama ni Kulaong, may mapablog man yan o personal o sa humanitarian o kahit sa pakikisama, ay kusang lumulubog o nasisira ang buhay. Hindi man dahil sa kaaway ni Kulaong may gawa, kundi sa mga kamalasang ipinapakita ni Norman Mangusin. Tulad ng pang-oonse niya sa mga tao na nauuto niya na kunwari mga ngakong magbibigay ng malaking halaga para matuloy lamang ang kanyang pang-uuto sa ibang tao, pero nagre-resulta sa matinding kamalasan. At yun na nga, nagkakatotoo na. Isa na doon ang biktima doon. Number 1 si Casper at ang iba pang mga dati niyang alalay o bodyguard at yung mga dati niyang mga nakasama. Isa na dito si The Kings na talagang umabot sa punto na nagkandaletse-letse ang buhay niya. Wala silang makain. Gaya nga sa interview ni Makagago, talagang sobrang tindi. Gutom sila that time. Walang makain. Magpapasko pa man din, wala silang makain. So yun. Baka ito lang yun. So yun, wala naman na tayong dapat tanin. Pero meron pa naman dito, sinasabi dito. Patungkol na naman dito sa patotsada ni Alex Pabella, mga kaplastik. So panoorin natin to. Kausap ko si Casper ka. Hindi naman siya nilaglag ni Casper. Iwas nga si Casper dun sa mga... Kausap ko si Casper kanina, matagal kami nag-usap. Kunin ko na laan siya. Hindi man nilaglag yan. Yan ay... yung salita lang ni Casper ay iwas na sa masyadong controversial. Saka natakot siya, wala naman siyang kaso. Sabi ko kay Casper, kung may kaso ka, huwag ka matakot, tawagan mo ako, piyasahan ko ikaw kahit magkano yan. Kaganggaan yung kaso na yan. Kahit yung pananaksak doon sa magtataho ay kundi pinakamataas sa kaso doon ay prostrated homicide, attempted homicide, serious physical injuries. Ganun lang yun. Lahat yung may bail, kahit prostrated murder pa yun. Hindi dapat katakutan. Mga... Sanay na si Alex Pabella, no? In the way na hindi na dapat kailangan katakutan na masampahan ka ng kaso kasi may bail naman eh. Ganito yung mga litanya ng mga mayayabang mga kaplastik. Parang iniisip ko tuloy yung mga politiko sa gobyerno. Especially sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, na para bagang kalmado lang sila. Kahit na despite sa lahat ng mga hindi sila makakatulog sa gabi, hindi sila komportable dahil nababash na sila sa social media. Tapos marami ng masamang spekulasyon ng mga tao sa kanila, even yung mga supporters nila, tsaka yung mga sa mga anti-supporters, 'di ba? Ay hindi sila tinitigilan na batikusin. At higit sa lahat, naiisip nila na kaso lang 'yan. Meron naman tayong pantapal na pera para makapagpiyansa. Ganito kasi kapangit ang sistema dito sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang bansa kapag ikaw ay napatunayan na may sala. Kahit prime minister kanila, hindi kanila panghihinayangan eh.
Talagang bibitayin ka nila on the spot. Parang kagaya sa ano bang bansa yun? I think it's Korea. Nalaman nila na isang korap ang kanilang, I think it's Korea o Malaysia. Sabi nila, nung nangyari nalaman nila ang kanilang prime minister is gumawa ng korupsyon, nagnakaw ng kaban ng bayan. Ora-orada nilang kinasuhan at pinatawan ng pagbitay. Walang kapatawaran yon. Hindi na siya makakapagpiyansa pa. Dito sa Pilipinas, kahit magnakaw ka ng bilyong-bilyong salapi, makakaya nilang gawan ng paraan yan. Kasi may bail naman, mga kaplastik. Even si Susan Yance, nabalitaan natin ngayon na nakapagbayad multa siya ng at least 10,000 o 15,000. 15,000 pesos ang nabayad multa niya para sa pagsamantalang paglaya niya, mga kaplastik. So hindi na natin alam kung ano na ang balita kay Susan Yance ngayon. Kung malaya ba talaga siya o namuhay na ng tahimik o else, di ba? Kasi ang scammer di yan mapakali, nagugutom din yan eh. Nagugutom din yan. Gagawa ng ibang paraan yan para makapang-scam ulit. Kaya malakas ang loob ng mga taong gumagawa ng masama. Kasi iniisip nila, una, ito si Kulaong, bakit binabaliwala niya yung mga hearing ngayon? Hindi nyo naisip yun, mga kaplastik. Siguro binigyan na siya ng tip ni Alex Pabella na kapag may dumating na sabi na sa'yo o mayroon kang upcoming hearing sa iba't ibang lugar, wag mo nang pansinin. Magpakasasa ka na lang dyan sa casino at mag-ipon ka na lang ng pera. Kapag yung mga nanalikom mo na panalo mo sa casino, ipunin mo lang yan para bilang pampiyansa mo. Kasi ganito yung mindset ni Alex Pabella eh. Magaan lang naman daw yung kaso ni Casper. Prostrated murder, prostrated homicide, physical injury, murder o ano pang pwedeng ikaso kay Casper regarding doon. At aside from that, mayroon pang kaso siya sa illegal na siya ay nagpapanggap na isang gwardya ni Norman Mangusin. So para kay Alex Pabella, magaan lang daw na kaso yan at siya pa ang sasalba. Siya pa ang mismo magpapiyansa. Kasi wala naman daw kwenta yan. Gasino lang naman yan. Yan ang hirap kasi. Bakit tinanggal ang death penalty dito sa Pilipinas? Diba? Ang kauli-uli ang na death penalty si Echegaray. The rest wala na. Tinanggal na yung death penalty. Kaya nga dumami ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas eh. Even sa local government, SK, mga sangguniang kabataan shit na feeling na tumutulong talaga sila sa mga kabataan pero hindi naman talaga. Nagpapakasasa lang sila sa kaban ng bayan hanggang sa mayor, gobernador, diba? Senador, congressman, vice president and president. Nagnanakaw na. Kaya nga tayo tinaguri ang top 3 o pangatlo sa most corrupted in Southeast Asia. So ibig sabihin, nahahanay na tayo sa pinaka-corrupt dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Na nakikita ng mga ibang bansa o katabing bansa natin. Nababalitaan na yung matinding gulo o kahihiyan ng gobyerno natin sa Pilipinas. Kung gaano karumi ang ugali ng mga tao dito sa Pilipinas. Kahit hindi sa pera, kahit nga lang sa mga illegal vendor, illegal fixer sa LTO, at higit sa lahat yung mga nangyayari sa mall, meron ding illegal na nangyayari din dyan.
Yung mga pasimpleng pang-hold up na mga promodizer sa mga customer nila, laganap na. Kahit saan ka makakita, kahit saan ka magpunta, may elements of corruption. Eskwelahan, trabaho, opisina, gobyerno, sa bahay, sa barangay, kapitbahay. Makikita na ng dalawang mata mo yung harap-harapan na corruption. And that's the reason why kung bakit nagawa ni Alex Pabella na masabi na gasino lang yang kaso ni Casper. Papapiyansahan naman yan. O, di ba? Pumalatak na naman yung butiki dito. Ibig sabihin nun, ay totoo ang aking sinasabi. Pumapalatak talaga yung butiki, no? Siguro kinikilabutan ng butiki sa mga paliwanag ko. Yun ay dahil totoo naman talaga. Nangyayari at indeed talagang nangyayari sa Pilipinas to. Nakakaawa talaga ang ating bansa. Sagad na sa korupsyon, sagad na sa kakupalan, harap-harapan na tayo nakakakita ng pagnanakaw. May mga ebidensya na, may mga mali-maleta na. Pero bakit walang nakukulong? Ang mas inuuna nila yung impeachment trial. Ang mas inuuna nila, ang may bato nila sa ICC, yung taong ayaw nila. Kaysa sa rebisahin yung kaso patungkol sa flood control project na hanggang ngayon wala pa ring finalize yung kasong flood control. Hanggang ngayon di pa tapos yan mga kaplastik, baka nakakalimot kayo. Mag-June na po mga kaplastik, malapit na naman po ang season ng tagbagyo. Makakaranas na naman po tayo ng kaliwat kanang trahedya. Hindi lang sa probinsya, pati sa Metro Manila. Napapansin nyo mga kaplastik, wala nang nangyayaring pag-usad kaso patungkol sa flood control. Hanggang ngayon nakalaya pa rin ang mga taong sinususpetsahan na may may gabundok na ebidensya pero hindi pa rin nakukulong. Take note mga kaplastik, June na, next week. Maghuhunyo na po. Malapit na po ang season ng tag-ulan kung saan dyan na magsisimula yung bagyo. Makakaranas na naman po tayo ng pesting experience like hanggang tuhod na naman ang baha na lalakarin natin pauwit papunta galing trabaho. Di ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Example na lang, araw-araw ginawa ng Diyos ay ginawa ng tao, hindi na Diyos. Yung MRT, araw-araw kang pipila, siksikan na para kayong mga manok na 45 days na nagsisiksikan doon sa loob ng MRT para lang makapunta lang sa papasukan yung trabaho, destinasyon papunta sa mga kamag-anak nyo. Hindi na, wala nang pagbabago bansa natin, sobrang gulo na. Doon pa lang, yung kalbaryong nararanasan nyo sa pagbiyahe pa lang. Even sa mga pampasaherong bus, jeep, hirap na hirap kayong sumakay dahil siksikan. Tapos yung destinasyon ng trabaho nyo, 200, let's say 5 kilometer. Almost half mile per ang layo. 2 oras ka magpapambuno para makarating ka sa trabaho mo. Pagod ka na, hindi ka pa nakakapag-time in sa trabaho mo. Para ka nang amoy uwian na. Di ba kayo naaawa sa sarili ninyo tapos boboto pa kayo ng mga bobo? Boboto pa kayo ng mga magnanakaw? Yan yung ibig sabihin nun sa sinasabi ni Alex Pabella. Okay lang naman silang kasuhan kasi mayaman naman sila Kaya naman nilang bayaran ng hustisya, mga kaplastik. Kaya ano pang silbi ng reklamo ng pamilya na magtataho kung kaya naman tumbasan ng pera?
yung piyansa. Di ba? Walang death penalty kasi sa Pilipinas kaya hindi matutumbasan yung hustisya na nawalan ng buhay yung pamilya ng magtatao. Di ba? Ang saya, di ba? Sobrang bulok ang sistema sa Pilipinas. So tuloy natin yung video, napakaaba ng sinabi ko. Physical injuries, ganun lang yun. Lahat yung may bail, kahit frustrated murder pa yun. Oh. Hindi dapat katakutan. Mga sabi Yan ang gusto ko sa'yo. Ding-ding lang yung mga yan. Ang daganding-ding. Kailangan naman pakalatin niya yung usapan na yan. Walang problema sa akin yan. That is my favor to me. O bakit? For my publicity. Hindi naman nakaw yan, hindi naman rape yan. Wala naman yan. At saka isa pa, yan ay mga usapan lang ng mga vlogger na walang kabulan. Hindi pinapansin yan ng mga dekalibreng tao. Porque kailangan ko din naman sila. Sakyan ko ng sakyan lamang yung kailang ugali. Kasi hindi naman makaka-apekto sa akin yan eh. Sa business ko malabo yan. Hindi makaka-apekto yan. Ako kumikita ako ng daan-daan libo araw-araw sila. Oh. Walang epekto sa akin yan. Yung mga pinagsasabi ng malas ang dumi. Ibig sabihin mga wala kaming bitaw. Kasi ikaw araw-araw kumikita ng hundreds of thousands. Ang galing. So parang minamata pobre mo pala kami mga ordinaryong tao. Dahil sanay ka naman na mabash. Kasi hanggang bash na lang kami. Ikaw kumikita ng hundreds of thousands pesos. Kayang-kaya naman solusyonan yung mga kasong isasampa mo sa kanila. Talaga. Wish ko sana nga makayanan mo yung isasampang kaso sa'yo kung halimbawang matuloy man na may magsampa ng kaso patungkol sa ginagawa mo ngayon. Diba? Baga, sanay na rin itong taong ito dahil kasi ex-convict to before eh. Alam niya kasi ang mga kalakaran kung paano gumagalaw ang hustisya. So, wala pala tayong mga bitaw, mga ka-plastic, 100,000 araw-araw kumikita siya. Ba matindi? 100,000, no? Baka naman mapakurot naman ako ng konti dyan. Pambili lang ng gatas. Di ba? Dikit kay Norman Mangusin daw, malas. Malas yung dati ng malas. Pero yung kagaya kong nakadikit ng binas, hindi natalab yung mga ganyang pagtatangka nila at pagpananakot nila. Wala yung mga pipitsugin lang yan, mga daganding-ding lang yan. Hindi natin dapat katakutan yung mga yan. Talaga? PLM, kaya talaga nila yun kasi si PLM unang-una, alam ko ugali nung mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability na ganun kakwan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. Wala siyang political power. Hindi niya kaya. Huwag na. Wala niya si Natatawa naman ako sa political power. Paano magkaka-political power hindi naman siya kilala ng mga pamilyang Marcos. So inamin mo rin pala na hindi naman pala niya lehitibong kamag-anak ang pamilya Marcos. Kasi wala siyang political power eh. Akala ko ba Francis Leo Marcos? 'Di ba? Francis Leo Marcos, apelyido Marcos, kamag-anak si BBM, kamag-anak si Aimee Marcos, kamag-anak si Sandro Marcos, nanay niya si Madam Imelda, tatay niya si Senior Marcos Ferdinand. Siya na mismo nagsabi, si Alex Pabella na po, wala siyang political power. In short, hindi siya kamag-anak ng pamilyang Marcos. So inamin na nga niya. Si Norman Mangusin, pumalatak na naman yung butik eh. Ibig sabihin, totoo talaga
na si Norman Mangusin ay isang dekalibreng unggoy na ipinanganak galing sa sinapupunan ni Nanay Remedios Mangusin at ang tatay niya ay si Roberto Antonio Mangusin na kapatid ni Jam Antonio Mangusin na isang pastor at kanyang mga kapatid na iba pa, mga kaplastik. At siya'y ipinanganak sa Isabela na kung saan ay napakaganda ng kanyang mansyon, pati yung kanyang mahiwagang golden chair na ginagamit niya nung nag-live stream siya, mga kaplastik. So aminado nga naman talaga itong si Alex Pabella na hindi pala siya connectivity o connectedly sa politics. Wala siyang political power. Mahina daw ang dibdib ni Norman. Kaya pala laging nervyoso. Kaya pala laging pinaparanoia sa tuwing nagla-live. Nagkakanan kaliwa siyang tumitingin sa paligid niya na baka mamaya ay may biglang magpasukan ng mga kapulisan at siya'y sampahan ng posasan, di ba? Basahan ng Miranda rights. Wawa. So aminado na si Alex Pabella na hindi po siya connected. Wala siyang political power, so nangangahulugan doon ay hindi niya talaga lehitimong kamag-anak ang pamilya Marcos. Tama ba? Wala siyang political power. Hindi niya kaya. Huwag na. Wala yan si Makagago. Wala yung mga baser na yan. Kahit yan si Podgenius, wala yan. Kahit magpisan-pisan yan. Kahit magsanib pursa yung mga yan. Hindi ko urungan yan. Walang demandahan. Sige, kahit anong pambabas ang gawin nila. Wala lang, hindi ko dinadami ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Kaya kong ipatrace yan, pira lang katapat niyan. Kaya kong hanapin kung sino yan. Mga tao na hindi ko lang ginaganimitan. Kasi pag may dinimanda ko dyan, madadala yan. Hindi na mag-post yan, hindi na yan mag-comment. Mawalan ako ng mga viewers. Mga pipicture. Kala ko ba libangan mo lang ang video na yan. Tapos ngayon natatakot ka mawalan ng viewers. Sus naman, Alex Pabella. Ay nako. So sinabi niya wala daw yan si Makagago, walang bitaw yan. Hindi daw niya idadamay ang pamilya ni Makagago sa mga tirahan sa social media. Basta wala lang demandahan. Tapos bigla siya nagsabing demanda daw niya. Kala ko ba walang demandahan, pero parang ugaling mangusin ka rin pala, no? Ganon din yung sinabi niya before eh. Diyan din nagtapos. Wala daw demandahan, tapos bandang uli siyang unang nagkaso. Baka na naman sabihin mo na naman sa press conference pag na-press conference ka rin. Nauna ka lang mag-file. Naunahan mo lang ako mag-file. Naunahan mo lang ako sa warrant. Ako ang unang nagsampa, ikaw ang naunang nag-warrant. Baka ganun pa rin yung sabihin mo. Iisa lang ang litanyan yun ni Norman. Baka naman matulad ka na naman sa press conference ni Norman at ikaw ang maging part 2. Kaya dahan-dahan ka sa mga pananalita mo na parang pipitsugid lang pala ang mga kalaban mo. At walang bitaw. Diba? Baka mamaya bandang uli iyak-iyak ka na naman dahil hindi kayang bili ng pera ang hustisya, mga kaplastik, na pinagmamalaki mo na kaya mo magpiyansa. Hanggang kailan ka magpapiyansa kung kaya kang ubusin ni Makagago? Kung si Norman nga naubos yung pera niya. Ipinagmamalaki nga niya before na masusunog yung pera nila. Hindi pa siya napapaso.
Pero yung pera niya, bago pa maubos daw, abo na raw sila. Pero bakit ano nangyari ngayon? Parang siya yata yung naabo at biglang naglaho sa live. Baka naman ganyan. Ganyan din ang patutsada ni Alex Pabella eh. Yabangan ng pera. Tapos bandang uli. Yun na. nga. Iiyak na lang sa press con. Hindi na mag-post yan, hindi na yan mag-comment, mawalan ako ng mga viewers. Nanginayang. Mga pipitsugin lang yan, mga dangandingding lang yan. Puro lahat yan, hindi ko kalibel. Wala yan. Hindi natin, yung mga ganyan tao, hindi natin dapat katakutan yan. Talaga. Mga pipitsugin lang yan, madam. Mga dagandingding lang yan. Wala pa sa kalingkingan ko yan. Kahit yung mga kuha na yan eh. Yan nga rin si Erwin Dakings. Napakahirap na tao. Mahirap din tao yan. Wala yan. Mga nasa kalingkingan ko lang yan. Kahit yung yaman ni Makagago, hindi maobra sa akin yan. Wala yan. Mata pobre. No? Mata pobre, no? Mata pobre. Narinig ko na yan kay Norman, mga ka-plastic. Iba lang yung style niya. Pero bandang uli yan, baka sa kasino na magtago yan. 100%. Pinagyayabang niya kasi na marami siyang branches ng gasolinahan. Ang masakit pa dito, nasisilip na ni Makagago itong si Alex Pabella patungkol dito sa BIR issue niya. Nagyayabang ka na walang sakalingkingan ng mga kalaban mo. Pipitsugin lang, mga dagang dingding nga ni. Pero bakit hindi ka marunong magbayad ng buwis? Kung talagang pipitsugin lang ng mga taong bumabatikos sa'yo. Tas sinabihan mo pa si The Kings na mahirap lang yan. Mata pobre talaga. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagiging mata pobre mo. 'Di ba? So, yun. Akin lang naman mga ka-plastic ang ating masasabi kay Alex Pabella. Iisa lang senaryo. Tulad nitong nakikita nyo tong sa larawang na ito. Na nagbabasa na ngayon ng mga kaso. Mga subpwena na binabasa ni Norman, mga sinampang reklamo ng iba't ibang tao, hoping na hindi ka sampa ng kaso ng babaeng sinabihan mo ng pakis. Hoping hindi ka sampa ng kasong sabihin nating Safe Space Act o Anti-Bastos Law, mga ka-plastic. Alam mo kasi sa Amerika, mahigpit na pinagbabawal yung mga ganyang klaseng pasimpleng kabastusan. Kahit nga lang pituhan mo sila doon, pwede ka na makasuhan. Kahit hindi mo intensyon, tapos nataon may babaeng dumaan, pwede ka makasuhan. Pito pa lang yun ha. Paano pa kaya yung sinabi ni Alex Pabella na pakis muna? Sa ganung mga litanya na yun, malaking degree na yun ng kaso sa Amerika eh. Hindi yan basta-basta na biro lang na babaliwalain lang ng ibang tao. Pero sa Amerika siniseryoso yung ganyang klaseng usapin, mga ka-plastic. Pasalamat lang talaga siya na napaka-bulbul ang sistema dito sa Pilipinas. Kaya umabot sa punto na yung mga ganyang biro ni Alex Pabella ay baliwala lang. Walang mga effect. Kumbaga parang normalize na yung mambastos ka na lang ng babae kasi wala namang nabawasan sa pagkababae niya yun. Kumbaga literally naman, in perspective kung titignan mo sa literal, wala namang nawala sa babae. Pero verbally nabastos siya. Baga nababa yung moral bilang babae yung ginawa niya. Nababaan siya.
Kasi after nang binigyan siya ng wallet anong ginanti sa kanya? Pakis. Di parang kailangan pala pag tumulong, kailangan bastusin muna. Diba? Para nakakababa ng moral yon mga kaplastic. So, hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.